Matapos na matalo ni Lloyd ang kalaban na si Dunkleus, ay nakatanggap ito ng reward kung saan sinasabi ng messenger na, nakapag-obtain si Lloyd ng panibagong title. Kung saan ang power ng title na ito ay ang pagiging immune sa hypothermia kahit gaano pa kalamig ang panahon na maranasan nito. Kaya nasabi ni Lloyd sa sarili na hindi na rin ganun kasama dahil kahit ang maginaw na panahon ay hindi magiging banta para sa kanya. Samantala pagtingin ni Lloyd sa likuran niya ay nakita niya ang mga demonyo na nakaluhod sa kanya. Nagtanong si Lloyd kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi naman ng isang demonyo na, ikaw ang pinakasiraulong tao sa mundo, at lahat kami na nandito ay humahanga sa katangian mong iyon. Kaya ngayon kami ay nandito para magbigay respeto sa Great Singer of Hell na tumalo kay Dunkleus, at handang sundin ang lahat ng iyong ipag-uutos. Kaya naman biglang hangin ng malakas ang ating bida, at umasta pa itong Cole habang sinasabi na, mga mahihinang nilalang na self-volunteered slaves. Bagamat ininsulto ni Lloyd ang mga ito ay tila naging masaya pa ang mga demonyo, kung sabagay taliwas naman talaga ang ugali ng demonyo sa mga anghel. Ha, singit ko lang, balik na sa kwento. Muling nagsalita ang isang demonyo at sinabi kay Lloyd na meron silang problema. Kaya tinanong ito ni Lloyd kung ano naman yun. Sinabi ng demonyo na, yung gate na binuksan mo, sobrang lamig ng simoy ng hangin na nanggagaling doon kaya kaming mga nakatira dito sa impyerno ay hindi komportable. Ha, yung gate, malamig na hangin, tanong ni Lloyd na tila maang-maangan ang itsura. Kaya yung demonyo ay tila natulala, habang si Lloyd ay patay mali siya lamang. Mayabang kasi may cold resistance na siya, sabay sabi ni Lloyd na wala na siyang pakialam pa dito. Sabay utos na magtrabaho ang mga ito saka umalis. Tila nanlumo naman ang mga demonyo dahil binaliwala lang sila ni Lloyd at talagang ipinapakita nito na wala siyang pakialam sa mga ito. Pero dahil sa pangit na pag-uugali na ipinapakita ni Lloyd sa kanila ay mas lalo pa nilang nagugustuhan si Lloyd. At dahil sa nakuha na ni Lloyd ang loyalty ng mga demonyo ay sinabi nito sa sarili na, ito na ang oras para tapusin ang kanilang construction project. Habang ang Red na Lloyd naman ay sumisilip mula sa damit ng ating bida ay napapaisip ito kung agad-agad ba ay magtatrabaho na si Lloyd. Kaya napapatanong din ito sa sarili kung kailan kaya siya balak tulungan ni Lloyd. Habang pinagmamasdan ni Lloyd ang lawa ng lava ay sinabi nito na, kung sila ay tatawid doon ay maaaring madelay ang kanilang construction ng 2 araw, kaya nakaisip ito ng isang malupit na idea. Na kung saan ipinaubaya na niya ito kay Draggy. Sa isang malakas na pag-ihip ni Draggy ay mabilis naman na naglaho ang mga lava kaya maging ang mga alaga nitong summon ay namangha sa ginawa ni Draggy. Sunod naman na iniutos ni Lloyd na patagin nito ang lupa. Habang sila Pudong, Bibeong, Hammang, at Banggol ay nakatingin lang sa mga ginagawa ni Draggy. Sunod-sunod ang mga iniuutos ni Lloyd dito na mabilis lang na natatapos ni Draggy kaya naman masayang-masaya ang mag-ama. Samantala ang mga summon naman ni Lloyd ay tila nagseselos sa nakikita na pagiging masaya ng dalawa. Kaya habang nagpapahinga si Draggy ay nilapitan ito ni Pudong, at sinabi ni Pudong na Pudong, Pudong dong dong pupudong pudong ha, na ang ibig sabihin ay, nayayabangan sila sa ikilos ni Draggy dagdag pa ni Pudong na hindi porket malakas ito ng konti sa kanila, ay magyayabang na ito dahil ang edad ang basehan kung sino ang boss dito. Pero di naman nagsalita si Draggy at lumingon ito kila Pudong na tila naglalaway. Makikitang nagtataka naman si Pudong pero nang ibinaba ni Draggy ang ulo nito ay mabilis na sumakay ang 4 sa likod ni Draggy. At saka ito lumipad, makikita na. Naging masaya naman sila Pudong, Bibeong, Hammang at Banggol at mula noon ay natanggap na nila ito bilang bago nilang kasama. Nasurpresa naman si Lloyd habang pinapanood ang mga alaga nito dahil sa magaling na pakikasama ni Draggy. Pero maya-maya ay lumapit dito ang Red na Lloyd at galit na tinatanong si Lloyd kung balak ba niya itong scamin. Ano na naman yang pinagsasabi mo? Tanong ni Brown na Lloyd. Di ba sinabi mo na tutulungan mo ako? Pero bakit puro construction lang ang inaatupag mo, balak mo lang ba takbuhan ang mga sinabi mo? Dahil doon ay inilapit nito ang kanyang mukha na tila ng asar na naman si Lloyd at sinabi na, kung gawin ko man iyon may magagawa ka ba? Huwag mo nga masyadong ilapit sa akin yang mukha mo, nakakatakot kasi sobrang pangit. Sabi ng Red na Lloyd, alam mo naman na ikaw ang may-ari ng pangit na mukha na ito tama ba?
Alam mo salamat sa'yo dahil napaka-malas ko sa mga babae, napakasama wala man lang romance na nangyayari dahil sa mukhang ito. Sabi ni Brown na Lloyd. Romance mo yang sarili mo. Kaya lang naman pangit yang mukha mo kasi pangit din yang kaluluwa mo at masama ang ugali. At nagkatitigan ang dalawa ng ilang saglit, pero biglang nandiri ang dalawa at sabay na sinabi na, umalis ka nga sa paningin ko ang pangit mo. Pagkatapos nun ay sinabi ni Lloyd na, hindi mo ba nakikita kung gaano pa ako ka-busy? At saka hindi ko pa alam kung paano kita matutulungan, sa palagay mo ba ganun lang kadali iyon? Pero galit na nagsisisigaw ang Red na Lloyd at sinasabi na, sinasabi ko sa'yo na ang trabaho mo ay isipin kung paano mo ako matutulungan dahil ikaw rin naman ang sumira ng buhay ko. Ang pamilya ko at lahat ng assets na mayroon ako kinuha mo yun lahat. Pero natahimik ito bigla nang sabihin ni Lloyd na, sa totoo lang ay wala akong kinuha sa'yo na anumang bagay. Dahil ikaw ay mamamatay sa pagkalason sa palaging pag-inom ng alak kung hindi ako napunta dito sa katawan mo. Yung tatay, nanay at maging si Julian lahat sila ay mamamatay rin. Tila nagulat naman ang Red na Lloyd sa narinig. Dagdag pa ni Lloyd na mas dapat pang magpasalamat si Red na Lloyd sa kanya dahil siya ang nagligtas sa mga ito, pero si Red na Lloyd ay nagsisisigaw ulit at sinabi na, puro ka kasinungalingan, sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga pinagsasabi mo? Nang biglang dumating ang King of Hell na si Hellcarros at sinabi na, lahat ng sinasabi ni Brown na Lloyd ay totoo. Sinabi din nito na, nakatadhana si Lloyd Frontera na magkaroon ng walang saysay na buhay, na kung saan puro pasakit lang ang hatid nito at di ito makakatanggap ng kahit anong atensyon kanino man, saklap pala sana talaga ng buhay ng tunay na Lloyd. How sad! Samantala napapatanong si Lloyd sa isip nito kung gaano kaya karami ang nalalaman ni Hellcarros. Kaya naisipan nito na magtanong. At itinanong niya dito kung bakit siya ipinadala sa mundong ito, alam mo ba kung ano ang dahilan? Tanong ni Lloyd. Tiningnan ito ni Hellcarros sabay sabi na, mukhang wala ka nga talagang nalalaman na kahit na ano. Dagdag pa nito na kahit pinili na siya ng messenger sa upper world ay tila wala pa rin itong sinasabi na kahit na ano kay Lloyd. Dahil dito nagtataka si Lloyd kung bakit at kung paanong alam nito ang patungkol sa messenger. Naalala ni Lloyd na nabanggit din ng messenger ang upper world nung time na sinasali nito ang mana niya kay Javier. Kaya susubukan pa sana niya na magtanong tungkol sa upper world kay Hellcarros pero sinabi nito na hindi siya nagpunta dito para pag-usapan iyon. Habang nakatingin sa ginagawang train ay sinabi ni Hellcarros na, once na matapos ito ay magkakaroon na siya ng maraming free time kaya nagawa niya na makapunta dito. Sinabi rin nito na hindi ganun kahirap ang pag-maintain ng railways. Ang magiging problema niya lang ay ang train mismo dahil kakailanganin pa nito mag-research at mag-analyze kung saan gugugol pa rin ito ng oras para dito. Dahil doon ay hiniling nito kay Lloyd na gumawa ito ng guidance kung paano i-maintenance ang train. Napangiti naman si Lloyd at mabilis na tinanggap ang utos ni Hellcarros at sinabi na ihahanda niya ang pinakamahusay na guidance sa pag-maintenance ng train, dahil doon ay tinanong ni Hellcarros si Lloyd kung ano naman ang gustong kapalit nito para sa trabahong iyon. At dito ay walang alinlangan na sinabi ni Lloyd na gusto niya ng Reincarnation Gate voucher at gusto nito yung transferable. Sinabi ni Hellcarros na walang restrictions ang nakalagay dito kaya bahala na si Lloyd kung paano niya ito gagamitin. At pwede niya rin itong ibigay sa maliit na kulay pula na Lloyd. Na makikitang mangiyak-ngiyak sa narinig. Ano, satisfied ka na ba? Nakakainis na makita yang itsura mo pang aasar pa nito. Pagkatapos nun ay makikita naman ang mga demonyo na pagod na pumapadyak sa train na ginawa nila. Sinabi ng isa na sobrang pagod na ito at mamamatay na ito sa sobrang pagod. Biglang sulpot naman ni Lloyd sa tabi nito at sinabi na, mukhang nahihirapan ka na. Huwag mo na gawin yan. Talaga ba? Pwede ako huminto dito. Oo, sabi ni Lloyd sabay tadyak sa demonyo kaya naman ayon talsik layo ang demonyo. Pagkatapos ay nagtanong si Lloyd kung sino pa sa kanila ang mga nakakaramdam ng pagod magtaas lang ng kamay dahil tutulungan niya ito na mag-rest in peace. Kaya ayon nagpatuloy ang mga demonyo kahit mukhang puputok na ang mga ulo nito. Samantala, di pa rin makapaniwala si Red na Lloyd na ibinigay sa kanya ni Lloyd ang ticket para sa reincarnation, kaya tinanong niya ito kung talaga bang ibibigay sa kanya ito ni Lloyd. Sinabi nga lang ni Lloyd na, di ba hawak mo na yan? Bakit kailangan mo pang itanong?
Kaya naman nahihiyang nagpasalamat si Red na Lloyd kay Brown na Lloyd. Kaya muling inasar ni Lloyd si Red na Lloyd at sinabi dito na, baka kasi pag di kita tinulungan, ay lagi lang pumasok yung pangit mong mukha sa mga panaginip ko kaya binigay ko yan sa'yo para di mo na ako gambalain pa. Makikitang pikantalo ang Red na Lloyd, kaya nagkaroon sila ng konting laban habang nakasakay sa train. Pagkatapos nun ay tinanong ni Red na Lloyd kung nasa maayos lang ba ang kanyang mga magulang. Sumagot naman si Lloyd na oo. Si nanay ay abala sa mga gawain patungkol sa pagluluto at nag-business na din ito at si tatay naman ay nagsimula na ulit sa hilig nitong gawin na pag-sculpting. Si Julian kumusta naman siya? Tanong ni Red na Lloyd. Ikinasal na ito sa bunsong prinsesa ng Asfahan at sila ay nakatira na magkasama sa Kapitolyo. Nanlaki ang mata ni Red na Lloyd sa pagkabigla sa sinabi ni Brown na Lloyd. Bakit parang gulat na gulat ka? Gusto mo pa ba makarinig ng mas nakakamanghang pangyayari? Yung tatay mo ngayon ay isa ng count at hindi na ito isang baron. Sabi ni Brown na Lloyd. Ito ba ay dahil lahat sa'yo? Tanong ni Red na Lloyd. Well, hindi ko naman plinano na ganito ang mangyari. Pero ganun pa man ay nangyari pa rin. At pagkatapos ay nagkwento si Red na Lloyd patungkol kay Javier. Sinabi nito na, mula nang dinala si Javier ng kanyang tatay ay di siya makapaniwala dahil ito ay mabait, matapat at gwapo na kung saan alam niya sa sarili niya na hindi siya magiging katulad nito kaya niya ito laging binuubuli. Matapos nun ay nakiusap si Red na Lloyd kay Brown na Lloyd na sabihin kay Javier ang paghingi nito ng sorry sa pagsira ng kahoy na espada ni Javier. At sinabi na ang gusto niya lang naman sana talaga ay makipagkaibigan dito. Samantala si Javier ay nakikinig lang pala sa pinag-uusapan ng dalawa. Sinabi rin ni Red na Lloyd na pati sa mga magulang niya ay ihingi siya ng tawad nito. At nang sila ay makarating sa gate ng reincarnation ay sinabi ni Red na Lloyd na kung siya ay ma-reincarnate bilang tao ay. Pero di pa ito natatapos sa sasabihin ay agad naman itong tinadyakan ni Lloyd kaya nagalit ito kung bakit siya tinadyakan ni Brown na Lloyd. Pero sinabi nga lang ni Lloyd na ayaw na nito makarinig ng kung ano pang kadramahan na sasabihin nito. Sinabi ni Red na Lloyd na kapag siya ay na-reincarnate ay magtatrabaho ito ng maigi para hindi siya may kukumpara kay Brown na Lloyd. At higit sa lahat na kapag siya ay ipinanganak bilang isang tao ipinangako nito na ang lahat ng nasa paligid niya ay magiging masaya na isinilang siya. Napangiti naman si Lloyd at sinabi na, sige subukan mo. Pero ngayon palang sinasabi ko na sa'yo na di yun magiging madali. Hanggang sa tuluyan na nga na maglaho si Red na Lloyd. Kaya nakangiti na sinabi ni Lloyd na mission accomplished. Oras na para kunin ang aking reward. At dito nga ay pinakawala na ni Helcaros ang kaluluwa ni Aunt Aqueous at pagkatapos ay mabilis itong naglaho. Kaya napapaisip si Lloyd kung paano niya makukuha ang kanyang reward na Dragon King membership mula dito. At dito ay sinabi ni Helcaros na, ang takbo ng oras dito at sa mundo ng mga tao ay magkaiba kung saan 5 oras na ang lumipas sa mundo ng mga tao. Kaya naman sila ay ibabalik na ni Helcaros sa mundo. At sinabi na, hanggang dito na lang ang kabutihan na maipapakita ko hanggang sa susunod nating pagkikita. Magsasalita pa sana si Lloyd at sasabihin na wala na itong balak makipagkita sa kanya pero mabilis nitong pinabalik sa mundo ang dalawa. Pagbalik sa mundo ay inis na inis. Si Lloyd dahil sa di ito pinatapos sa pagsasalita ni Helcaros para sabihin na ayaw na nito bumalik sa impyerno. Bakit ayaw mo dun? Mas mukhang komportable ka pa sa impyerno kesa sa mundo ng mga tao sabi ni Javier. Wow, nagsalita parang di ka naman nag-enjoy sa mga pinagsasabi mo sa mga demonyo. Ano, ang mga sinabi ko lang naman sa kanila ay mga magagandang bagay. Di na nakipagtalo pa si Lloyd, sa halip hinanap na lang nito kaagad si Aunt Aqueous para makuha ang kanyang reward. Pero di niya ito makita kaya naisip niya na baka tinakasan na siya nito. Hanggang sa tinawag siya ni Javier, at pagtingin nito sa bintana ay tumambad sa kanila ang isang malaki at napakaitim na halimaw. Maraming salamat sa panunood. Subscribe ka naman dyan. Yeah!